Tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa libro ni Nehemias. At nandito na po tayo sa chapter 7. At ang isa sa makikita po natin dito sa katauhan po nitong si Nehemiah ay isa po siya sa mga leader na talagang sasaluduhan mo lang talaga, na napakaganda ng kanyang leadership. Nakita po natin na hindi siya kayang i-distract ng kahit na anong problema. Hindi siya kayang i-distract ng mga threats, yung mga ganon. Hindi siya kayang takutin ng kahit sino, at pinangangalagaan niya yung integridad niya. Grabe din yung pagprotekta niya sa mga tao, especially doon po sa mga sa tingin niya ay naaagrabyado ng kapwa nila mga Israelita. So grabe lang yung yung nakikita po natin na yung leadership niya, hindi ito natitinag ng kahit na ano pa man, at napaka-focus po niya, 'di ba, sa kanya pong trabaho. At alam naman po natin na yung success ng kahit na anong klase ng leadership, kasi tayo naman ay lahat tayo mga leader, di ba? Kung hindi sa leader tayo ng ating pamilya, leader tayo sa tahanan, leader tayo sa iglesia, leader tayo sa mga anak natin, lahat tayo, lahat ng nilalang, meron talaga siyang pinaglilideran. Iba yung naglilider lang, 'di ba? Pero iba talaga yung we are really, especially sa ating mga mananampalataya, tayo ay talagang ipinanganak na bilang mangunguna or tagapanguna sa mundo po na ito. Grabe yung calling kasi natin hindi lang tayo asin. Sa New Testament na pag-aralan po natin yon, hindi lang tayo ilaw, kundi napaka-importante ng role po natin sa mundo po na ito. Tayo po yung mga ambassador ng Lord, hindi man ito na-acknowledge ng karamihan siguro sa mga tao, pero sa Lord, alam po niya yung atin pong ginagawa. At ang success, sinasabi ko po, yung success ng any kind of leadership, of course, nanggagaling po ito sa Panginoon, and at the same time doon sa taong itinayo ng Lord, at kung sino yung kanyang mga kasama. Kaya importante lang talaga na kung ikaw ay isang leader, within your circle, ipipiliin mo kung sino yung mga taong mag-work sa'yo. Kahit naman sa company, or kahit na sa anong klase, 'di ba, kahit sa negosyo, mga ganon, ay pipiliin mo kung sino yung mga taong magtatrabaho nakasama mo, yung taong may pagpapahalaga doon sa ginagawa mo, yung may same passion na palaguin, kung ito man ay negosyo, yung talagang hindi siya magiging pabigat, hindi siya magiging problema ng ginagawa ninyo, at talagang makikita po natin na kahit naman sa negosyo, kapag ang mga empleyado ay talagang nagtatrabaho sila ng may pagmamalasakit at pagmamahal
doon sa gawain po nila, or doon sa kumpanya, or doon sa negosyo, magiging magiging magaan yun, at magiging successful, 'di ba, yung gawain. So nakita po natin na kahit sa panahon po ni Ezra, nung binibuild po nila yung temple, nakita po natin yung talagang yung strong na leadership, ng mga tao po na ito, at maging sa kapanahunan po ni Nehemiah. Hindi naman siya nag-iisa, may mga kasama lang talaga siya with the same passion as him, na makikita po natin na grabe lang yung kanilang paggawa, at ito tinitignan po natin sapagkat isa ito sa mga, kung meron tayong mga Bible chapters, or dito sa Bible na makakakitaan po natin ng lesson about leadership, isa po ito, itong book na ito ng Nehemiah, na talagang magtuturo po sa atin kung papaano ba gumawa, yung sa temple kasi isang lugar lang yon, isang lugar lang yung pagbibuildan po nila, pero yung trabaho po nila Nehemiah ay maluwang to, malaki to, malaking project ito, kasi wall po yung kanilang gagawin, at grabe yung mga strategies na talagang ginawa po nila, grabe yung syempre pag-iisip doon, yung pag-supervise doon, maging yung pagpapalakas, 'di ba, sa mga tao, talagang ibinigay ng todo nitong si Nehemiah. So dito sa chapter 7, titignan po natin mga kapatid. Sabi dito, natapos ang pader ng lungsod at naikabit na ang mga pintuan nito. May itinalaga na ring mga bantay, mga awit at mga libita. Napaka-orderly lang talaga ng mga trabaho po nila. May mga designation, nag-designate siya ng mga tao kung saan po sila yung alam mo yun, yung kasi kapag walang designation, mapapagod yung lahat alam mo yun, nakaka-drain yun kapag napagod, 'di ba? Kasi imbes na nagtatrabaho na sila, maglalakbay pa sila, maglalakad pa sila ng malayo, mano-mano naman ang mga pamamaraan ng paggawa nila nung araw, hindi katulad sa kapanahunan po natin ngayon. Pero kahit sa kapanahunan natin ngayon, maganda yung may mga designation. At itong si Nehemiah, makikita po natin na may mga leader siya na itinayo. At tignan natin, sabi dito, may mga itinalaga na ring mga bantay, pero kung pasok pa rin ng pasok itong si Nehemiah, nagtalaga na nga siya ng mga, kunyari, mga leader, mga tao na gagawa doon sa area na iyon, o kunyari sa south, tapos punta pa rin siya ng punta doon, mapapagod siya di ba? Yung kabutihan lang talaga ng maayos na leadership, hindi lang yung iilan yung napapagod, kundi talagang tulong-tulong at may kagaanan, 'di ba, sa paggawa, So dito may mga itinalaga na rin silang mga bantay, kasi may mga threat pa rin na maaring sumalakay at puminsala sa kanila, or maaring ang gawin po nila, kasi 'di ba, kagagawa pa lang nung wall, maaring ang gagawin ng kanilang mga yung mga bullies nila sirain ulit yung wall na pinagtrabahuan po nila. At makita po natin mga kapatid, 'di ba, na ang bilis nilang nayari yung lahat kasi talagang sila inspired sila Nakita natin na
talagang sa klase ng pagtatrabaho sa kapanahunan na yon, ang bilis-bilis nilang nayari yung wall sa Jerusalem, ang luwang-luwang po noon, no? At kung maglalagay ka ng wall, hindi naman yung wall na kayang akyatin ito, ng kahit na sinong gustong pumasok sa city. Mataas na pader ito, na talagang kayang protektahan yung kabuuan ng city, no? So sabi dito, hindi lang yung mga bantay ang kanyang itinalaga, kundi may mga awit din, at saka yung mga libita, no? Napakaganda lang talaga, no, na yung ganitong ministry ay nagagamit sa lahat ng areas ng buhay po nila. At siyempre kapag mang-aawit, ang aawitin po nila madalas ay yung mga papuri sa Panginoon, no? At itong mga Levita ay nag-perform din ng kanila pong mga tungkulin, which is to serve the people, to alam mo yun, to magiging mediator sila between the people and God, no? May ministry po sila. It is also about the Lord, no? Pagkatapos nito, sabi dito, ang Jerusalem ay inilagay ko sa pamamahala ng dalawang kalalakihan. Ang Jerusalem ay inilagay ko sa pamamahala ng dalawang kalalakihan. Alam mo kung itong si Nehemiah, ano lang siya na, anong tawag doon, yung leader na feeling niya siya lang yung magaling, no, na hindi siya magtatalaga ng mga makakasama po niya. Mapapagod siya At yung dalawang tao, mas marami po silang magagawa. Kaya nga kapag nag-assign tayo ng mga tao sa leadership po natin, ang purpose kasi ng assignment ay upang mas marami tayong magawa. Mas magiging malawak yung po pwedeng po pwede nating mayari or masakop, no? So makikita natin, dalawa sabi dito, inilagay ko sa pamamahala ng dalawang kalalakihan. Sino sila? Si Hanani na aking kapatid, sabi niya, at si Hananias na pinuno ng mga bantay sa kuta. No? So hindi lang siya basta nagtatalaga, no? Sino ba itong si Hanani? Sino ba itong si Hananias? Siyempre may mga qualification yan. Hindi mo basta itatayo kung sino yung gusto mo lang or kung sino yung ka-close mo lang, no? Tignan natin kung ano po yung description nitong si Nehemiah tungkol sa pagtatalaga ng mga tao po na ito. Sabi dito, si Hananias, yan. Si Hananias, sabi dito, ay si Hananias ay mapagkakatiwalaan. Si Hananias ay mapagkakatiwalaan. Yung mapagkakatiwalaan, napakahirap, napakahirap hanapin yan napakahirap, alam mo yun, mapagkakatiwalaan saan? Sa lahat ng gawain, di ba? Mapagkakatiwalaan sa salita, mapagkakatiwalaan sa gawa, no? Mapagkakatiwalaan sa lahat, no? Kahit sa mga siguro sa mga finances, sa mga alam mo yon, sa mga affairs ng iglesia, no? Or ng trabaho po nila, no? Kahit naman po sa kapanahunan po na ito, hindi lahat ng mga issues ay dapat sinasabi sa kahit na sino-sino lang, no? Dapat may mga talagang core, no? May talagang mga grupo na nagha-handle sa mga bagay na gano'n, no? So sabi dito, mapagkakatiwalaan
At dalawang ano dito sabi dito, at malaki ang takot sa Diyos kaysa iba. Alam mo, nakita na ang makikita po natin dito sa statement na ito, napaka strong nito Kasi kapag may takot sa Diyos ang isang tao, pwede siyang mapagkatiwalaan Dahil yung tao po na ito na may takot po sa Diyos ay alam niya na merong above na authority kaysa sa kanya, matatakot siyang gumawa ng hindi tama, sapagkat alam niya na ang Diyos, alam niya lahat yung ginagawa ng kahit na sino, sa lantad man o lihim, ay nababatid ito lahat ng Diyos, ang ingay ng computer. Yun. At sabi dito, may takot sa Diyos kaysa iba. Kaya ito po yung kanyang pinili. At alam din po natin na binigyang description na rin niya, itong si Hanani na kanyang kapatid, yung mga previous na pinag-aralan po natin. Sabi dito, inutos kong ang mga pintuan ng Jerusalem ay bubuksan lamang, sabi dito, kapag mataas na ang araw. Kapag mataas na ang araw. So, makikita po natin na, yung sinabi ko po nga kanina, di ba na, yung mga strategies na ginagawa ay napaka-importante, hindi lang sa affairs ng mga tao, kundi maging doon na rin, sa mga tagabantay. Kapag mataas na yung araw kasi, ay makikita na nila lahat kung sino yung mga papasok. Pero kapag madalas kasi, di ba, bubuksan mo yung pintuan kapag bago pa sumikat yung araw para alam mo yon, wala na, kasi may mga tao na early bird na alam mo yon, yung maaga silang nagigising, maaga silang pupunta sa kanilang mga trabaho, pero dahil sa mga threat sa sa kapaligiran po nila, ay mas maganda na yung nag-iingat kaysa yung magsisi sila, di ba, sa huli, mas maganda yung nag-iingat na kapag bubuksan yung pintuan kapag mataas na yung araw, so makikita na nila yung any possible threat na po pwedeng mag-harm sa kanila, iniutos ni Nehemiah na sabi kapag mataas na yung araw ay saka lang bubuksan yung gate at isasara at ikakandado agad paglubog ng araw bago magpahinga ang mga bantay. So hindi po pwedeng open lang lahat yon, hindi po pwedeng kahit may bantay doon open lang yung pintuan, hindi katulad sa kapanahonan natin ngayon, na kapag pupunta po tayo sa Jerusalem, wala nang may pintuan, may pasukan pero walang pintuan, walang hindi na nakasara, open na, may mga bantay, pero wala na yung isinasara at wala na yung wala na yung sinasara nila or kaya yung bubuksan pa nila, pero sa kapanahonan nila ay may may sara, may sarahan yung mga gate, at napakaganda po ito na gawain, para kasi ang trabaho lang naman talaga nila ay para protektahan kung ano yung mga nasa loob, and at the same time protektahan yung mga tao na nagbabantay sa city, at sabi dito, iniutos ko rin, so puro utos, hindi pa kiusap ito, hindi niya sinabing pwede ba tayong mag-meeting,
pag-usapan natin. O sige, votation tayo kung anong maganda. Diba? Parang, kasi kapag ganon, yung mga importanteng mga mga usapin, no, kapag pinagdesisyon mo yung tao, hati yan eh. Diba? Laging hati yung kanilang opinion, no? At madalas diyan nag-aaway-away pa, ano, kapag hindi pinanigan yung gusto ng iba, diba? Nagkakaroon yan ng division eh, yung mga pagpili-pili na ganyan. Pero ang makikita po natin sa leadership po ni Nehemiah, kung ano yung nakabubuti sa mga tao, kung ano ang nakabubuti doon sa kanilang gawain, yun po yung kanilang ginagawa. And of course, alam naman po natin itong si Nehemiah, di ba? Lagi po siyang nananalangin sa Panginoon, no? May mga bagay na sa mga leader, hindi mo po pwedeng ipadesisyon sa mga tao, no? Yung kunyari ito, sabihin ni Nehemiah, mag-meeting tayo kasi parang maganda yung parang maganda yung buksan natin yung pintuan kapag mataas na yung araw, no? Parang maganda yon. So votation tayo kung trabaho pa yun eh, 'di ba? At hindi ka agad-agad yan mayayari. Sapagkat syempre magdidiskusyonan pa yung mga tao kung ano ba yung maganda, kung ano ba. Pero as a leader who na alam mo, in charge siya sa bagay na ito, alam niya kung ano yung dapat mangyari eh. 'Di ba? Kaya ka nga naging leader eh, kaya nga siya naging leader para alam niya kung saan ang direction na dapat nilang tahakin. 'Di ba? Alam niya kung ano yung dapat nilang gawin. Pero yung isang leader na laging tanong ng tanong, 'di ba, yung ang gagawin natin, 'di ba, magpagdesisyonan natin, parang napaka-weak na yun, no? Na tagapanguna. Kasi pag sinabing leader, ikaw yung nangunguna. 'Di ba? Ikaw yung sa buhay po nitong si Nehemiah, makikita po natin lagi dito na iniutos ko. 'Di ba? Hindi niya sinabing nakiusap ako. 'Di ba? Talagang ako, no? Nakikita natin na kapag nakikiusap siya sa Diyos. Pero pagdating sa mga decision making, makikita po natin na talagang napaka-firm ng kanya pong ginagawa. Sabi dito, iniutos ko ring Nehemiah, di ba? Puro ka utos. Iniutos ko rin kasi alam niya kung ano yung gagawin eh. Alam niya kung ano yung, alam mo, kapag matindi yung pagmamahal mo sa yung gawain at sa trabaho na naiatang, di ba, sa iyo, sa iyong mga kababayan. Grabe yung pagmamahal niya sa mga tao kasi kahit yung mga nagpautang, di ba, may mga tubo, talagang inaddress niya yun eh. Dahil sabi niya, hindi ito makakabuti. Di ba, hindi ito makakabuti sa inyo, sa mga umutang. Talagang ina-address niya kung ano yung makakabuti sa kanyang mga kababayan, no? Sabi dito, iniutos ko ring maglagay sila ng mga bantay pintuan na taga Jerusalem, no? Maganda 'yon. Na taga Jerusalem. Hindi mo i-appoint yung mga taga Syria. Hindi mo i-appoint na magbabantay yung mga taga Jordan, no? Iba kasi kapag alam mo, taga Jerusalem kasi sila yung mismong nakatira sa lugar na yon. Sila yung mismong may pagmamahal at pagmamalasakit doon sa mga ginawa nila. No? Kabilang sila doon. Naiintindihan ng mga tao na ito na ang ginagawa nitong si Nehemiah ay para sa kabutihan nila, no? Para sa kabutihan ng bawat mamamayan bawat mamamayan ng Jerusalem, no? Bantay pintuan na taga
Jerusalem, no? Kahit sa iglesia naman, hindi tayo pwedeng mag-appoint ng taga-ibang iglesia, no? Hindi tayo pwedeng mag-appoint ng taga-ibang mga pananampalataya. Ang ina-appoint kung sino yung talagang nandyan, 'di ba? At nagmamahal sa gawain, no? Sabi dito, itinalaga nila ang ilan sa mga ito sa mga bantayan at ang iba na may sa malapit sa kani-kanilang bahay, no? So talagang nagbabantay lahat sila. Makikita kasi may threat, mga kapatid, 'di ba? Kapag may threat, lahat naman kahit naman sa kapanahunan na ito, laging nagbabantay, no? Lagi mapagbantay, no? Kasi konting lingat lang ng mga IDF ay posibleng may trahedya na pwedeng dumating, no? Tayo nakakatulog tayo, 'di ba, ng mahimbing, pero may mga nagbabantay sa security ng bansa na ito, no? So sabi dito, bagamat malaki ang lungsod ng Jerusalem, alam po natin 'yan, at lagi ko po itong binabanggit na napakapalad po natin na binigyan tayo ng pagkakataon ng Lord na makita yung mga lugar na ito. Kasi I can't just imagine yung, alam mo yun, yung kapag hindi ka nandito sa lugar na ito, kapag hindi mo nakita, hindi mo natapak, kaya importante, buti na lang, no, na sa atin ay talagang pinangalagaan po natin sa mga kapanahunan na kung saan ay pwedeng mamasyal-masyal, alam mo yun, sumasama tayo kahit nakakapagod sa mga trip na ginagawa po natin, no, sa iglesia po na ito, no? Kasi talagang alam mo yun, hindi lang ito basta sa experience, kundi yung reality ng scripture ay talagang malaya mong makita, no? Dati hindi ko naiisip yung alam mo yun pa, ang dating yung sa tabernacle, 'di ba, matagal ko nang binabasa sa scripture, ganito ganyan, pero wala akong idea kung gaano ito kalaki, yung mga ganon. Pero nung nag-trip tayo sa team na kung saan ay talagang inayos po nila yung replica ng tabernacle. Ganun lang pala siya kaliit, no? Ganun pala yung mga detalye ng pagkakagawa niya. So importante lahat 'yon. Tayo nakita po natin yung Jerusalem, no? Kahit ruins na po yung iba, pero napakalaking lungsod nito. Nakakapagod ikutin. 'Di ba? Kahit sa hindi mo nga yung kalahati nga lang ay nakakapagod na, 'di ba, na lakarin. How much more kapag talagang buo, no, na ikutin 'yon. Siguro mahigit kapag nag-start ka siguro ng madaling araw, matatapos mo hanggang sa kinagabihan, na ikutin yung lugar, no? At sabi dito, malaki talaga yung lungsod ng Jerusalem. Sabi dito sa verse 4, bagamat malaki ang lungsod ng Jerusalem, kakaunti pa lamang ang mga tao dito at hindi pa nagagawang lahat ang mga bahay. Kakaunti pa, hindi katulad ngayon, di ba, napaka-crowded na ng lugar. At yung old na city ng Jerusalem ay talagang napaka-crowded na, no? Kaya nga may New Jerusalem, yung outside the city, na talagang marami na ring mga kabahayan sa lugar na yun. Pero sa kapanahunan po na ito ay binanggit po sa atin na kakaunti pa lang daw yung mga tao, no, dati sa Jerusalem, at hindi pa nagagawa yung lahat ng bahay, no? So just imagine na lang, no, na konti pa lang yung mga bahay na itinayo or itinatayo sa lugar na yon, no? Sabi dito, pinangunahan ako ng Diyos upang tipunin ang mga tao at ang kanilang mga pinuno at mga hukom
para suriin ang listahan ng kanilang mga angkan. Napaka lang, organized lang talaga ng ginagawa ni Nehemiah, siguro sa kanyang pag-iisa, wala siyang, alam natin, he is a prayerful man na talagang nananalangin, 'di ba? Iniisip kung ano yung mga ipinapanalangin, yung kanyang mga naiisip, 'di ba, na nagagawin sa lugar na 'yon. At yung parang napakahalaga sa kanya yung bawat minuto, 'di ba? Yung bawat araw. Kasi lagi siyang may ginagawa. Itong si Nehemiah. Ngayon naman ay yung mga listahan ng kanilang mga angkan. Ito yung wala sa atin yung mga listahan ng mga angkan. I don't know to you, pero napakahalaga na merong ganito na may libro ng ng listahan ng mga angkan, pinapangalagaan po nila yung mga ganito, sabi dito, natagpuan ko ang listahan ng mga angkan na unang nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. So matagal na itong panahon, napakatagal na nitong panahon na magmula pa sa panahon nila Zorobabel, siguro mga 100 mga 100 years na yung pagitan nito, na alam mo yun, dahil sa listahan na yon ay nalalaman ng mga bagong generation, ng mga bagong mga tao, 'di ba, kung ano yung kanilang mga ginawa sa nakaraan, Naalala natin na may mga unang expedition sa pangunguna nila Zorobabel, Tapos may pangalawang expedition sa pangunguna ni Ezra. Tapos ito, pangatlong expedition, sa pangunguna nitong si Nehemiah. Matagal na panahon yung mga pagitan ng mga paglalakbay na ito, So anong nakita niya? Sabi dito, natagpuan ko ang listahan ng mga angkan na unang nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. Ito ang mga Hudyong nabihag ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at muling nakabalik sa Jerusalem at sa kanilang bayan sa Juda. Ang mga pinuno nila ay sina Zorobabel, Josue, Nehemias, Azarias, sabi dito Raamias, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum at Baana. So ito yung mga pinuno ng unang bumalik, yung unang naglakbay mula sa Babylonia, yung mga nabihag ni Haring Nebuchadnezzar, pabalik ng Jerusalem. So nakatala dito kung sino yung mga leaders, at ang laging una na babanggitin ay ito yung pinaka pinuno nila. Walang iba kundi itong si Zorobabel. Ito ang listahan ng mga angkan ng Israel at ng bilang ng bawat angkan na bumalik mula sa pagkabihag. So may napaka hindi lang detalyado yung mga kwento po nila, pero makikita po natin na talagang napaka-organize nila. Na talagang binilang yung mga, alam mo, sabi dito, yung angkan at saka yung bilang, yung angkan ni Paros, sabi dito, 2,172 sila. Si Phaneas, 372. Si Ara, Pahat, Moab, na mula sa angkan ni Jeshua at Joab, 2,818. Elam, 1,254. Saru, 845. Sakal, 760. Benui, 648. Bebay, 628. Asgad, 2,322. Adonikam, 667. Bigvai, 2,067. Adin, 655. Ater na tinatawag ding Hezekias,
98, Hasum 328, Besay 324, Harif 112. Yung mga pangalan nila, no, kakaiba, no. Sabi dito, Gibeon 95. Ito naman ang listahan ng mga bumalik ayon sa bayang pinagmulan ng kanilang mga ninuno. Sabi niya, yung bayan nila ay sa Bethlehem at Netofa, 188. Sa Anatot, 128. Bet Asmavet, 42. Jerim, Quefira at Berot, 743. Rama at Geba, 621. Mikmas, 122. Bethel at Ai, 123. Nebo, 52. Elam, 1,254. Harim, 320. Jericho, 345. Lod, Hadid at Uno, 721. Senaa, 3,930. So, ang dami lang talaga nila, no? At sabi dito, ito ang listahan ng mga angkan ng mga pari na nagbalik mula sa pagkabihag. Angkan ni Jedayas mula sa lipi ni Jeshua, 973. Angkan ni Emer, 1,052. Angkan ni Pashur, 1,247. Angkan ni Harim, 1,017. No? May mga tagabilang lang talaga sila, no, sa kapanahunan na iyon. Bakit ba importanteng binibilang pa, no, yung mga tao na bumabalik, no? Kahit naman doon sa Korea, may mga, yung sa census nila, may mga listahan pala sila, lahat naman, no, may mga listahan na hindi katulad sa atin na hindi pa masyadong maayos yung mga listahan natin sa census, no. May mga hindi pa nakalista, kaya nagle-late, especially doon sa mga remote na mga places, no. Kung may ipinapanganak ay hindi kaagad na ililista, dahil sa maraming mga kadahilanan, no. Pero sa mga bansa na maayos na, pagkapanganak pa lang may ID na, no, katulad dito, may ID na, tapos may nakalista na sila, no, at detalye, may mga details na sila doon. Sa Korea ay napanood ko na kahit yung mga kaibigan mo, yung mga ganon, nakalista doon kung sino yung mga kaibigan mo, 'di ba, kung saan ka nakatira. At kapag may mga yung lahat na maayos na, no, nasa database na nila lahat, no. At yung privacy nila ay matindi, no. Hindi ka kunyari merong isang tao na pupunta doon, tapos magtatanong kung ano yung details ng tao na ito. Hindi sila nagbibigay ng ganon, no, unless ay talagang relative mo, or may, alam mo yon, may connection kayo doon sa tao na yon. So pinoprotektahan nila yung privacy ng mga tao na nakalista doon sa kanilang sa kanilang gobyerno, at makikita po natin doon na parang napakaganda lang ng gano'n, no. Kahit sa kapanahonan nila, 'di ba, magkakapare-parehas yung dito sa scripture, magkakapare-parehas yung kanilang mga pangalan, pero may identification doon na kung sino yung tatay niya at kung sino yung nanay niya. Kahit naman dito na kapag nag-a-apply tayo dati sa hindi nag-a-apply sa mga documents natin, no, laging nakalagay doon kung sino yung tatay mo at kung sino yung nanay mo, no, para ma-identify ka kung saan ka talaga galing. Kasi kahit magkaparehas kayo ng pangalan, pero imposible namang magkaparehas din, 'di ba, yung inyong mga magulang, no. So dito nakaka-amaze lang na talagang
bilang yung lahat, no? Talagang may mga designation, no? Yung mga tao na nagsibalikan, kung sino yung mga Levites, kung saan silang lugar, alam mo yun, saan sila galing. Talagang, alam mo yun, ipinen pa ito, para sa kapanahunan po na ito, mapag-aralan po natin. That means to say, mga kapatid, na itong mga tao na ito, kahit nabihag po sila ng matagal po na panahon, no? Sila yung nakatanggap ngayon ng pagpapala, ng redemption, ng Lord. Nakabalik po sila ulit, sa Jerusalem. At hindi lang sila dadalawa o tatatlong tao, marami sila. So that means to say, marami yung iningatan ng Lord sa lugar na yon, na kahit alam po natin, no, na natutuwa nga ako lagi pala kapag yung, alam mo yun, kapag buhay yung mga hostages na pinapalaya ng Hamas, kasi pinapanalangin natin yon, no, yung alam mo yon, na talagang Lord, ingatan po ninyo yung mga hostages, i-provide po yung kanilang mga pangangailangan, yung mga basic na necessities po nila, 'di ba? Yung alam mo 'yon, nakakatuwa lang na kapag kaya sa tuwing may mga yung alam mo 'yun, yung mga pagpapalaya, hindi mo talaga ma-hold, 'di ba, yung tears, alam mo 'yun, yung pag-iyak, 'di ba, yung mga luha kasi nakita po natin, 'di ba, na nung inabduct sila ay talagang mga sugatan, mga alam mo yun, may mga nag-close na nga yung mata, yung mga dahil sa mga bugbog siguro na natanggap po nila. Pero nung sila po ay napalaya, 'di ba? Napaka okay yung buhay nila, okay yung itsura nila, 'di ba, yung mga ganon. At yung isang message ng isang bata na hindi bata, yung isang dalaga na na pinalaya, 'di ba, yung sinasabi po niya na sa mga kapanahunan na yon, wala talaga silang ibang hinawakan kung hindi yung pananampalataya, at napakagandang testimony yon, para sa kanila ng pag-iingat ng Lord sa kanila. Dito ang tagal nilang nabihag sa Babylon, under the Babylonian captivity, pero ang dami po nilang nakauwi. Welcome home. Diba? Dito sa promised land, no? Nagpapakita lang ng kabutihan ng Diyos sa buhay po nila, no? So, sabi dito, ito ang listahan ng mga angkan ng mga Levita, mga pare kanina, tapos mga Levita na nagbalik mula sa pagkabihag, ang kanina Jesua at Kadmiel mula sa lipi ni Hodavias ay 74. Mga awit sa templo, ang kani Asaph 148. Mga bantay sa templo, ang kanina Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita at Sobay 138. Ito naman ang listahan ng mga angkan ng mga manggagawa sa templo na nagbalik mula sa pagkabihag: Siha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siya, Padon, Lebana, Hagaba, Salmay, Hanan, Geder, Gahar, Riyayas, Resin, Nekuda, Gasam, Usa, Paseya, Besay, Meonim, Nefosesim, mga pangalan, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Baslit, Mehida, Harsa, Barkus, Sesira, Tema, Neesias at Hatifa. No, so itong mga listahan po nila, of course may mga tagalista sila, may mga tagabilang po sila. Pero yung kopya po nito, mga kapatid, ay iniingatan po ng kalihim, or iniingatan ito ng may mga taga-pag-ingat po sila na talagang hindi ito
ipinapabasa sa kahit na sino man. No, doon sa kanilang mga paglilista kasi napakamahal naman ng mga kagamitan ng pagsusulat, 'di ba, sa kapanahunan na iyon. Di katulad natin ngayon na pwede tayong magkaroon ng napakaraming mga ballpen, ano? Pero sa kapanahunan nila ay napakahalaga ng bawat pagsusulatan nila at yung gamit po nila sa pagsusulat. At kapag naisulat na, 'di ba, yung kanila pong mga pangalan, wala pa naman silang computer sa kapanahonan na 'yon, ay ikikep na ito ng taga-ingat sa listahan. At meron silang lugar na kung saan ay pinag-iimbakan ng mga scrolls o yung mga kasulatan nila, at doon nila napaka-organize lang talaga nila, na alam mo yon, itong mga isang scroll siguro ito, isang scroll ito. So sa kapanahonan na napakahirap sigurong hahanapin din kung nakaka-amaze lang paano nila ini-store yung mga records na nakatulad po nito, So sa dami ng mga kwento nila, 'di ba, sa nakaraan ay paano nila ikikep yung mga records. At kahit naman nung sila ay nabihag mula sa dito sa Israel papunta doon sa Babylon, yung Babylonian captivity, hindi naman nila nadala lahat ng kanilang mga records. So nakaka-amaze lang kung paano sila nagsimula muli sa kanila pong mga paglilista ng kanilang mga angkan, Ito ang listahan, sabi dito, ng angkan ng mga lingkod ni Solomon na bumalik mula sa pagkabihag. Mga angkan ni Sotay, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Sephatias, Hatil, Pokeret, Hasebaim, at Amon, pati yung mga yun, Ang kabuang bilang ng mga nakabalik na mga manggagawa sa templo na mga anak ng mga lingkod ni Solomon ay 392. Siguro sa kapanahonan ni Mahaya, talagang alam mo yun, ewan ko sa inyo mga kapatid, pero kapag nagbabasa po ba kayo ng mga events, 'di ba, sa nakaraan, kasi wala namang YouTube, 'di ba, sa kapanahonan na 'yon. Sa atin kasi madali na lang 'di ba, kung gusto mong mapanood yung istorya ng ganito, ng ganyan, mag-open ka lang ng YouTube. Sa kapanahonan nila talagang magbabasa sila, yung mga scrolls ay babasahin nila. At napakasarap, 'di ba, na makita din kung ano yung mga nangyari, sino yung mga tao na nagtrabaho, sino yung mga nakabalik. Talagang pinag-aralan ito, Naglaan itong si Nehemiah ng panahon para alamin yung mga bagay na ito, kung ano nang nangyari, Talagang may oras siya sa lahat ng bagay. Sabi dito, ito naman ang mga nakabalik mula sa Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adon at Emer. Siyempre sinulat niya ulit ito. Nung nabasa niya, sinulat niya kasi nakita po natin na nandito po sa libro. Nakapangalan po sa kanya yung mga anong tawag sa Tagalog, yung natakwatan, yung mga nakita niya, yung mga nabasa niya, at napag-aralan niya. Sabi dito, Tel Harsa, Kerub, Adon at Emer, ngunit hindi nila napatunayang sila'y mga Israelita, mga angkan nina Delalias, Tobias at Nekuda, 642. So importante na mapatunayan mo na ikaw ay Israelita, 'di ba, sa kapanahunan na yun, kung saan ka galing. Marami sa kanila yung nawalan na kasi ng records. Paano nila ito mapapatunayan? At may mga accounts na mapapag-aralan po natin kung paano po nila
ano yung gagawin nila pag may mga ganito pong mga klase ng problema, no? Ngayon may mga conversion, 'di ba, na ginagawa sa kapanahunan na 'yon, kailangan mapatunay hindi lang sa basta nagsasalita ka ng wika nila, kundi meron kang pinagmulan sa mga angkan na mga nabanggit dito, no? Sabi dito, ito naman ang mga nakabalik sa mga angkan ng pari, ngunit hindi nila napatunayan ang pinagmulan nilang angkan ni Hobayas, Hakos at Barzillai. Naalala natin Barzillai. Ang ninuno ng mga paring mula sa angkan ni Barzillai ay napangasawa ng anak na babae ni Barzillai na taga Gilead, no? Ito na pag-aralan po natin ito. At siya ay tinawag sa pangalan ng kanyang biyenan. Hinanap nila ang kanilang angkan sa listahan ng mga angkan, ngunit hindi nakita. Kaya sila'y hindi kinilalang mga pari. Importante kasi yung pinagmulan nilang angkan kasi mga pari sila nag-claim sila ng mga pare, so dapat may connection sila doon sa mga talagang tunay na itinalaga ng Diyos. Pinagbawalan sila ng gobernador na kumain ng pagkaing inialay sa Diyos hanggang wala pang paring gumagamit ng Urim at Tumim. Ito, Urim at Tumim, di ba, ginagamit po nila sa pag-alam sa kalooban ng Lord. Hindi natin alam kung paano po nila ito ginagawa, basta nababanggit lang po sa atin itong Urim at Tumim. Ang kabuuan ng mga bihag na nakabalik ay 42,360. 42,360. Ang mga aliping lalaki at babae ay 7,337 at ang mga awit na babae at lalaki ay 245, no? Masarap mabasa 'to, no? Mga awit nila, babae at lalaki. Yung mga alipin, babae at lalaki, no? So may mga alipin sila na kasama, no? At sabi dito, may naibalik ding 736 na kabayo, 245 mola at 435 kamelyo at 6,720 asno. Paano mo ito i-record, no? Ang dami-daming nito, no? Hindi natin alam kung paano po nila yung ginagawa, pero binilang po nila, no? Ilan sa mga pinuno ng mga angkan ang nagbigay ng ambag para ipagawang muli ang templo, no? Ang gobernador ay nagbigay ng 8 kilong ginto, 50 mangkok na pilak na ginagamit sa pagsamba at 530 kasuutan ng mga pari. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, na sa pagbibigay, iba, recorded lahat kung ano yung kanilang mga ibinibigay, no? Yung gobernador, sabi dito, sino ba yung gobernador sa kapanahunan na ito. Ito ang pinag-uusapan natin, yung unang pagbabalik ng mga tao na ito, ibinibigay lang ulit sa atin ni Nehemias yung kanya pong mga nalaman, no? Sabi dito, may iba pang mga pinuno ng angkan na nagbigay ng 168 kilong ginto at 1,250 kilong pilak. Ang kabuuang ipinagkaloob ng iba pang mga tao ay 168 kilong ginto, 140 kilong pilak at 67 na kasuutan ng mga pari, no? So binabanggit sa atin kung ano yung kanyang mga na nakita or nabasa. Ang mga pari, mga Levita, mga bantay ng templo, mga awit, mga lingkod sa templo at lahat ng Israelita ay tumira sa mga bayan at lungsod ng Juda, no? So as we
continue yung lesson na ito, ay makikita pa natin yung kung ano po yung gagawin ng tao po na ito, ng leader po na ito, na si Nehemiah. So yun po mga kapatid yung ating lesson, at itatype ko na lang po yung ating question. Erev Tov po. Ang ating facilitator, Inay ulit. Kayo po lagi, Inay. Erev Tov po sa lahat ng mga